Ang palakpakan ay nakabibingi. Isang dagat ng mga mamahaling damit at alahas ang nasa kanyang harapan. Lahat ay nakangiti at pumapalakpak para sa kanya. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa itaas ay nagpapakislap sa mga kopitan ng champagne. Ito ang gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay, ang paglulunsad ng Elysian Towers, ang proyektong magpapatibay sa pangalan niyang Adrian Reyes bilang isang alamat sa mundo ng real estate. Pero para kay Adrian, isa lamang itong ingay na walang kahulugan. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang mikropono, isang perpektong nangiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang maskara. Ang maskara ng isang lalaking nakuha na ang lahat. Ngunit sa likod nito, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, ay may isang malaking espasyo na walang laman. Thank you. Thank you all for coming. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Isa pang kasinungalingan, bumaba siya ng entablado at agad siyang pinalibutan ng mga kasosyo sa negosyo at mga miyembro ng alta sosyedad. Lahat ay gustong bumati sa kakanya. Ngumiti siya, tumango, nakipagkamay. Ginawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Naghahanap ng isang bagay na hindi niya matukoy. At doon, sa gitna ng karangyaan, sa gilid ng bulwagan, nakita niya ito. Hindi isang bagay, isang tao. Isang babaeng nakauniforme ng catering staff. Pamilyar ang kanyang tindig. Pamilyar ang paraan ng kanyang paggalaw habang mabilis, ngunit maingat niyang inaayos ang mga baso sa isang tray. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Adrian. Ang ingay ng paligid ay unti-unting nawala. Dahan-dahan siyang lumayo sa mga bumabati sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng yon. Habang papalapit siya, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang lumingon ito, nakumpirma ang kanyang hinala. Ang kanyang kinatatakutan. Liza. Pagkatapos ng 6 na taon, narito siya, ang kanyang dating asawa. Ang babaeng iniwan niya, o mas tamang sabihin, ang babaeng bigla na lang nawala sa buhay niya na parang bula. At ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang tagapagsilbi sa sarili niyang party. Isang matinding hiya at galit ang biglang kumulo sa loob ni Adrian. Hiya para sa kalagayan nito. Galit dahil hinayaan nitong makita siya sa ganitong estado. Hindi siya nag-isip. Sinundan niya ito. Dumaan si Liza sa isang pinto na may nakasulat na staff only. Pumasok si Adrian nang walang pag-aalinlangan. Ang marangyang tunog ng party ay napalitan ng kalansing ng mga plato at sigawan ng mga kusinero. Hinawakan niya si Liza sa braso. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses niya ay mariin at mababa. Napapitlag si Liza at humarap sa kanya. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagsinta, ngayon ay puno ng gulat at pagkamuhi. Mabilis niyang binawi ang kanyang braso. Bitawan mo ako. Sumagot ka. Giit ni Adrian. Bakit ka nagtatrabaho dito? Kailangan mo ba ng pera? Magkano? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig. Bago pa man niya mapigilan, ito ang alam niyang paraan. Ang solusyonan ng lahat, gamit ang pera. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liza. Isang tawang puno ng sakit. Pera? Yan pa rin pala ang sagot mo sa lahat, Adrian. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kanyang mamahaling suit. O dapat ba, Sir Adrian Reyes? Ang paggamit niya ng sir ay parang isang sampal. Isang pader na bigla niyang itinayo sa pagitan nila. Hindi ko kailangan ng awa mo, sir. Sabi ni Liza, ang bawat salita ay matigas at malinaw. Trabaho ito. Isang marangal na trabaho, isang bagay na baka hindi mo na maintindihan. Huminga ng malalim si Adrian, pilit na kinokontrol ang kanyang galit at pagkapahiya. Hindi ito tungkol sa awa, Liza. Ito ay tungkol sa ano?
sa reputasyon mo. Putol nito sa kanya. Na makita ang dati mong asawa na nagpupunas ng mga mesa sa party mo, huwag kang mag-alala. Walang nakakakilala sa akin dito. Isa lang akong anino. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Liza, sandali. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Umalis ka na, sir. Baka madumihan pa yang mahal mong sapatos sa sahig ng kusina. At tuluyan na itong nawala sa isang pasilyo. Naiwan si Adrian na nakatayo roon, nakakuyom ang mga kamao. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Bumalik siya sa party, ang nangiti sa kanyang mukha ay mas peke pa kaysa kanina. Ang tagumpay ay biglang naging abo sa kanyang panlasa. Sinubukan niyang hanapin ulit si Liza sa karamihan, ngunit hindi na niya ito makita. Marahil ay umuwi na. Marahil ay nagtatago. Ilang sandali pa, habang papunta siya sa banyo para maghilamos, natigilan siya malapit sa exit ng hotel. Nakita niya ulit si Liza. Wala na itong suot na uniforme. Suot niya ay isang simpleng blusa at pantalon. Nagmamadali ito tila may hinahabol. At doon, tumakbo papalapit sa kanya ang dalawang bata. Isang babae at isang lalaki. Kambal. Mama. Sigaw ng mga ito. Niyakap sila ni Liza ng mahigpit. Dahan-dahan lang mga anak. Uuwi na tayo. Nakatayo si Adrian sa dilim ng pasilyo. Hindi makagalaw. Pinapanood niya ang eksena. Mga anak? May mga anak na si Liza? 6 na taon. Ang mga bata ay mukhang nasa 5 o 6 na taong gulang. Nag-init ang mga mata niya. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Ang batang babae sa Mumbai ay kamukha ni Liza. Ngunit ang batang lalaki, nang iangat ng batang lalaki ang kanyang mukha para tumingin sa kanyang ina, para siyang sinaksak sa dibdib. Ang mga matang yon, ang hugis ng kanyang panga, ang seryosong ekspresyon sa kanyang maliit na mukha. Kilalang kilala niya ang mga iyon. Nakikita niya ang mga iyon tuwing umaga sa salamin. Isang perpektong kopya, isang maliit na bersyon niya. Gumuho ang mundo ni Adrian Reyes. Ang lahat ng kanyang tore, ang lahat ng kanyang tagumpay, lahat ay gumuho sa isang iglap. Aakay na sana ni Liza ang mga bata, paalis nang biglang lumingon ang batang lalaki, at ang kanilang mga mata ay nagtama. Huminto ang bata. Tinitigan siya nito nang may pagtataka. Mama, tanong ng bata sa isang boses na malinaw at inosente. Isang boses na tumagos sa kaluluwa ni Adrian. Sino po yung lalaking nakatingin sa atin? Ang tanong ni Leo ay tumusok sa puso ni Liza na parang isang matalim na kutsilyo. Mama, sino po yung lalaking nakatingin sa atin? Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang lumingon. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng anak niya. Ang lalaking yon. Ang anino mula sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan sa loob ng 6 na taon. Isang salita lang ang namutawi sa kanyang isipan. Panganib. Wala yon anak, sagot niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Hinigpitan niya ang hawak sa maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Halikayo na, malamig na dito. Uuwi na tayo? Halos takbuhin na niya ang daan palabas ng hotel. Hila-hila ang kambal na nagtataka kung bakit biglang nag-iba ang kilos ng kanilang ina. Hindi niya nilingon ang lalaking naiwan sa dilim. Pero ramdam niya ang mga mata nitong nakatitig sa kanilang likuran. Isang tingin na bumabaon at sumusunog sa kanyang balat. Nang makasakay sila sa taxi, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasara ang pinto. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib na halos hindi na siya makahinga. Mama, okay ka lang po? Tanong ni Mia, ang kanyang maliit na anak na babae, habang hinahaplos ang kanyang braso. Pilit nang ngumiti si Liza at niyakap ang dalawa.
Okay lang si Mama, baby. Medyo napagod lang sa trabaho. Isang kasinungalingan. Pero para sa kanila, magsisinungaling siya ng paulit-ulit. Habang tumatakbo ang taxi palayo sa maniningning na gusali ng Elysian Towers, ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga mantsa sa bintana dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. 6 na taon. 6 na taon siyang nagtago. 6 na taon siyang namuhay sa takot na darating ang araw na ito. At ngayon, narito na. Pagdating sa kanilang maliit at simpleng apartment, agad niyang inasikaso ang mga bata. Pinakain, pinaliguan at pinatulog. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng kambal, doon na bumigay ang kanyang katatagan. Umupo siya sa sahig ng kanilang maliit na sala. Sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Binuksan niya ang ilalim ng isang lumang aparador at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang kahon ng kanyang pait. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, may isang kupas na litrato, ang nag-iisang litrato ng kasal nila ni Adrian. Pareho silang nakangiti, mga ngiting totoo at puno ng pangarap. Mga pangarap na ngayon ay abo na lang. Sa ilalim ng litrato ay may isang maliit na voice recorder. Ito ang tunay na lason. Ang ebidensyang sumira sa lahat. Pinindot niya ang play. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang lahat ng pinaghirapan ko para lang sa kanya. Ang boses ni Adrian. Putol-putol. Tila galing sa isang recorded na tawag sa telepono. Kailangan niyang umalis. Ito ang tama. Para sa kumpanya. Para sa pamilya ko. Naalala niya ang araw na yon. Ang malamig na opisina ni Doña Victoria. Ang matapobring tingin nito. Ang paglalapag nito ng recorder sa mesa. Pakinggan mo, sabi ng matanda. Iyan ang totoong saloobin ng anak ko. Isa ka lang pagkakamali na kailangan niyang itama. Naniwala siya. Paano siya hindi maniniwala? Bawat salita ay tumagos sa kanyang puso at dinurog ito. Sa araw na yon, namatay ang pag-ibig niya. Ang natira ay ang takot at ang isang buhay na nagsisimulang tumubo sa kanyang sinapupunan. Isinara niya ang recorder. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Galit. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Galit kay Adrian sa pagpili nito sa karera. Galit kay Doña Victoria sa pagtrato nito sa kanya na parang basura. At galit sa sarili niya dahil minsan naging mahina siya. Pero hindi na ngayon. Tumayo siya at lumapit sa higaan ng kanyang mga anak. Hinaplos niya ang buhok ni Leo na natutulog ng may bahagyang kunot sa noo. Katulad ng ama nito. Pagkatapos ay hinalikan niya sa noo si Mia, na payapang natutulog. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. Hindi ko hahayaang saktan din kayo ng pamilya niya. Bulong niya sa hangin. Isang panunumpa na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kahit anong mangyari, poprotektahanan ko kayo. Sa gitna ng kanyang taimtim na pangako, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatayo siya. Ang puso niya'y muling kumabog ng mabilis. Sino naman ang kakatok ng ganitong oras? Si Adrian ba? Sinundan ba niya sila? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa butas nito. Hindi si Adrian. Ang landlady pala nila. Si Aling Nena, na may hawak na isang puting sobre. Binuksan niya ang pinto. Aling Nena, gabing-gabi na po, bakit? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Iniabot ni Aling Nena ang sobre sa kanya, ang mukha nito ay walang emosyon. Liza, pasensya na, sabi nito sa isang matabang na boses. Notice of eviction. 3 buwan ka nang hindi nakakabayad. Hindi nakatulog si Adrian ng gabing iyon. Ang tanong ng bata, ng kanyang anak, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino po yung lalaking nakatingin sa atin?
Isang simpleng tanong na bumiyak sa kanyang pagkatao. Sino nga ba siya? Isa siyang CEO, isang bilyonaryo, isang tagapagtayo ng mga pangarap na gawa sa bakal at salamin. Pero sa mga mata ng sarili niyang anak, isa lamang siyang estranghero. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ginawa niya ang unang tawag, hindi sa kanyang sekretarya o sa board of directors. Tinawagan niya si Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaan at pinakamahusay na private investigator. Hanapin mo ang lahat, utos ni Adrian. Ang kanyang boses ay walang bakas ng antok, tanging determinasyon lamang. Lahat ng tungkol kay Liza Santiago sa nakalipas na 6 na taon. Gusto kong malaman ang bawat detalye at gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Lumipas ang 2 araw na parang 1 taon. Sa opisina, hindi siya makapag-focus. Ang mga numero sa financial reports ay lumalabo. Ang mga blueprints ng mga susunod na proyekto ay walang buhay. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ng isang batang lalaki na may mga matang katulad ng sa kanya. Nang dumating ang email mula kay Marco, naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay. Binuksan niya ito. Isang folder na may lamang mga dokumento at litrato. Ang una ay isang DNA report. Isang hibla ng buhok na nakuha mula sa isang suklay na naiwan ng bata sa parke. Ang resulta, 99% match. Ang agham na mismo ang nagsasabing sila ay kanya. Pagkatapos, ang mga litrato. Doon, sa screen ng kanyang mamahaling computer, sa loob ng kanyang malawak at malamig na opisina, sa tuktok ng isang skyscraper, nakita niya ang buhay na hindi niya naging parte. Mga litrato ni Leo at Mia na naglalaro sa isang maliit at maalikabok na palaruan. Naghahabulan, nagtatawanan. Isang litrato ni Liza na pinupunasan ang dumi sa pisngi ni Mia. Ang ngiti sa kanyang labi ay pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Nanlabo ang paningin ni Adrian. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang desk. 6 na taon. 6 na taon ng mga unang hakbang, mga unang salita, mga kaarawan, mga yakap. Lahat ng yon ay ninakaw sa kanya. Ang huling bahagi ng report ang pinakumasakit sa kanya. Ang listahan ng mga paghihirap ni Liza. Ang maliit na apartment na halos hindi mabayaran. Ang kanyang ina na may malubhang sakit sa puso. At ang isang mahabang listahan ng mga kumpanyang inaplayan ni Liza ng trabaho. Sa tabi ng bawat pangalan ay may notasyon. Offer withdrawn at the last minute. Position suddenly filled. Applicant deemed overqualified. Isang pattern ng kabiguan na hindi kapani-paniwala. Isang matinding pagkonsensya ang dumagan sa kanya. Ito ay kasalanan niya. Kung hindi niya hinayaang umalis si Liza, kung naging mas matatag siya noon, isinara niya ang kanyang laptop. Ang pagdadalamhati ay napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Ang pangangailangang ayusin ang lahat. At alam niya kung paano ito gawin. Kumuha siya ng isang checkbook mula sa kanyang drawer at nagsulat ng isang halaga na may 7 numero. Isang halagang kayang bumili ng bahay, ng kotse, ng isang bagong buhay. Para sa kanya, ito ang solusyon. Ito ang kabayaran sa kanyang pagkukulang. Siya mismo ang nagmaneho. Ang kanyang makinang naitim na sedan ay tila isang dayuhan sa makikitid at magugulong kalye ng lugar kung saan nakatira si Liza. Ang mga gusaling may bakbak na pintura at mga sampayang puno ng damit ay isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ito ang realidad na tiniis ni Liza habang siya ay nagpapakasasa sa kanyang tagumpay. Natagpuan niya ang apartment. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, ang gulat sa mukha ni Liza ay agad na napalitan ng galit. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig nitong tanong. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Adrian. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong boses. "Wala tayong dapat pag-usapan.
Akma nitong isasara ang pinto, ngunit mabilis niyang hinarangan. Inilabas niya ang tseke at iniabot ito sa kanya. Para sa mga bata, sabi niya. Para sa'yo. Para makapagsimula kayo ulit. Para sa pagpapagamot ng nanay mo. Tanggapin mo na, Liza. Tinitigan ni Liza ang tseke. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito'y nag-aapoy. Nagsimula itong tumawa. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait at pangiinsulto. Ito? Ito na naman? Sabi nito. Nanginginig ang boses sa galit. 6 na taon ni Adrian. At pera pa rin ang solusyon mo sa lahat? Kinuha nito ang tseke mula sa kanyang kamay. Akala ni Adrian ay tatanggapin na niya. Ngunit sa harap mismo ng kanyang mga mata, pinunit niya ito sa 2, pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ang kapalit ng pera mo ay ang karapatan mo sa mga anak ko? Hindi kailanman. Sigaw niya. Ang bawat salita ay isang dagok sa pagkatao ni Adrian. Wala kang karapatan dito. Wala kang karapatan sa kanila. Umalis ka. Ibinato niya ang mga piraso ng papel sa mukha ni Adrian at marahas na isinara ang pinto. Ang malakas na kalabog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Naiwan si Adrian na nakatayo roon. Ang mga piraso ng tseke ay nakakalat sa kanyang paanan. Ang dakilang Adrian Reyes, bagsak at talunan. Bumalik siya sa kanyang kotse, gulong-gulo ang isip at bigo. Ang pera, ang kanyang kapangyarihan, ay walang silbi. Habang paupo siya sa driver's seat, tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Sinagot niya ito. What? Sir, sabi ng investigador sa kabilang linya. May update ako sa kaso ni Ma'am Liza. Ano yon? Walang gana niyang tanong. Nag-atubili si Marco ng 1 segundo bago magsalita. Sir, may kakaiba akong nalaman. Parang may taong sadyang hinaharangan ng lahat ng job applications ni Ma'am Liza sa loob ng maraming taon. Ang papel sa kanyang kamay ay hindi lang isang notice of eviction. Ito ay isang hatol, isang paalala ng kanyang walang katapusang kabiguan. Sa mga sumunod na araw, ang bawat paggising ay isang pakikipaglaban. Ang bawat paghinga ay may kasamang bigat. Ang ngiti na ibinibigay niya sa kanyang mga anak ay isang maskarang lalong bumibigat sa bawat oras na lumilipas. Ang pinakamatinding dagok ay ang pagdalaw niya sa kanyang ina sa pampublikong ospital. Ang amoy ng antiseptic at sakit ay sumalubong sa kanya sa pasilyo pa lang. Nakita niya ang kanyang ina na nakahiga, mas maputla kaysa dati. Ang paghinga ay mababaw at may kahirapan. Ang mahinang tunog ng heart monitor sa tabi nito ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga sandaling paubos na. Ma! Bulong ni Liza, hinawakan ang malamig na kamay ng ina. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Isang pilit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak, kamusta na ang mga apo ko? Okay lang po sila, Ma. Malakas at malikot pa rin, sagot ni Liza. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Huwag po kayong mag-alala sa amin. Huwag niyo pong isipin ang mga bayarin. May nahanap na po akong bagong trabaho. Malaki ang sahod. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan. Tinitigan siya ng kanyang ina. Ang mga mata nito, bagamat pagod, ay puno ng karunungan ng isang magulang. Liza, anak, mag-iingat ka palagi. Tumango lang si Liza, hindi makapagsalita, dahil alam niyang kapag nagsalita pa siya, ay bibigay na ang kanyang mga luha. Hinalikan niya ang noo ng ina at nagpaalam. Paglabas niya ng kwarto, doon siya napasandal sa pader, nanginginig, hinahabol ang kanyang hininga. Ang mga salita ng doktor ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, desperasyon. Iyon ang salitang bumalot sa kanyang buong pagkatao.
Pakiramdam niya ay nalulunod siya at wala man lang dayaming makapitan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may naisip siyang isang huling baraha. Kinuha niya ang kanyang luma at basag na cellphone at tinawagan ang numero ni Karen, isang dati niyang kaibigan sa kolehiyo na may magandang posisyon sa isang malaking kumpanya. Nilunok niya ang kanyang pride, ang kanyang hiya, at humingi ng tulong. At sa kanyang pagkagulat, isang sinag ng pag-asa ang sumilay. Sige, Eliza, tamang-tama. May bakante kaming posisyon dito. Ipasa mo lang ang resume mo sa email. Ako na ang bahala. For sure, matatanggap ka. Sabi ni Karen sa kabilang linya. Nakahinga ng maluwag si Liza sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Salamat, Karen. Utang na loob ko to sa iyo habang buhay. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. May pag-asa, may paraan pa. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis ng isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Kinabukasan, tumawag muli si Karen. Ang masayang boses nito kahapon ay napalitan ng pag-aalinlangan at pagkalito. Liza, pasensya na, sabi nito. Biglang binawi yung offer. Hindi ko alam kung bakit. Ano? Paanong binawi? Tanong ni Liza. Nanlamig ang buong katawan. Hindi ko rin maintindihan. Sabi ng HR, may internal candidate daw na biglang lumitaw. Pero, parang ang labo. Liza, sorry talaga. Pagkababa ng telepono, nabitawan ito ni Liza. Bumagsak siya sa upuan. Tulala. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na naglalaro sa kanyang buhay. Isang anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Sinisiguradong mananatili siya sa putik. Nang gabing iyon, umulan ng malakas. Ang bawat patak ay tila nakikisabay sa bigat ng kanyang dibdib. Habang naglalakad siya pauwi, basang-basa at talunan, wala na siyang maramdaman, kundi ang matinding pagod. Pagod na siyang lumaban. Pagliko niya sa kanilang eskinita, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin, isang bagay na hindi nabibilang doon, isang makinang at itim na luxury car. Nakaparada ito mismo sa tapat ng kanilang apartment building. Ang kintab nito ay isang insulto sa maputik at baku-bakong kalsada. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit at bumukas ang pinto sa backseat. Lumabas ang isang figura, may hawak na itim na payong. Ang kanyang damit ay perpekto, ang kanyang buhok ay hindi nagusot ng hangin. Hindi siya nababagay doon. Ang anino mula sa kanyang nakaraan ay nagkaroon ng mukha. Si Doña Victoria Reyes. Nakatayo ito roon. Sa gitna ng ulan, tinitingnan siya mula ulo hanggang paana. Para bang isa siyang basura na inanod ng baha. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng gabi. Huminto si Liza sa kanyang kinatatayuan, nanginginig dahil sa ginawa't takot. Akala mo ba matatakasan mo ako? Sabi ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Ang dumi ay laging nananatiling dumi. Ang mga salita ng investigador ay parang isang lason na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Adrian. Parang may taong sadyang hinaharangan ang lahat ng job applications ni Ma'am Liza sa loob ng maraming taon. Isang tao. Sino? Sinong may ganoong kapangyarihan? Sinong may ganoong galit kay Liza? Isang pangalan lang ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan. Isang pangalan na pilit niyang iwinawaksi dahil sa sakit na kaakibat nito. Imbestigahan mo pa. Utos niya kay Marco sa telepono. Ang kanyang boses ay nagbabadya ng panganib. Sundan mo ang pera. Sundan mo ang koneksyon. Gusto kong malaman kung sino ang aninong sumisira sa buhay niya. Habang naghihintay ng resulta, si Adrian ay naging isang tigre na nakakulong sa hawla. Pabalik-balik siya sa kanyang opisina. Ang karangyaan sa paligid niya ay tila ng uuyam. Ang bawat deal na kanyang isinasara, ang bawat milyong pumapasok sa kumpanya
ay nagpapaalala lamang sa kanya ng buhay na ipinagkait niya kay Liza at sa kanyang mga anak. Nagsimula siyang maghinala. Mga maliliit na bagay mula sa nakaraan ay bumalik sa kanya. Ang biglaang pagrekomenda ng kanyang ina na magbakasyon siya sa ibang bansa noong mga panahong nagkakalabuan sila ni Liza. Ang mga masasakit na katotohanan na sinasabi nito tungkol kay Liza na kesyo ginagamit lang daw siya para sa pera. Noong mga panahong yon, pinili niyang huwag makinig. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik na parang multo. Pagkalipas ng isang araw, dumating ang tawag ni Marco. "Sir, nakuha ko na," sabi nito. Hindi ito madali eh. Malinis ang pagkakagawa, pero may isang maliit na butas silang naiwan. Umupo si Adrian, hinigpitan ng hawak sa telepono. "Sabihin mo sa akin, lahat ng kumpanyang tumanggi kay Ma'am Liza ay may connection sa Race Corp, subsidiaries, business partners, kahit mga charity na sinusuportahan nyo," paliwanag ni Marco. Ang utos ay hindi direktang nanggagaling sa taas. Dumaan ito sa isang consultancy fund na ginagamit para sa corporate relations. Isang pondo na walang masyadong nag-a-audit. "Sino ang may hawak ng pondo?" tanong ni Adrian, kahit na alam na niya sa kanyang puso ang sagot. "Ang personal assistant po ng nanay niyo, sir, si Miss Elena." Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Adrian. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang kanyang ina, ang sarili niyang ina. Pagkatapos ng tawag, hindi siya umuwi. Nanatili siya sa opisina buong gabi. Ang galit, ang pait, ang pagtataksil, lahat ng yon ay nag-uumapaw sa kanya. Hindi na niya kailangan ng investigador. Alam niya ang gagawin. Ginamit niya ang kanyang access bilang CEO. Binuksan niya ang server ng kumpanya. Hinalungkat niya ang mga file, ang mga email, ang mga financial records na may kinalaman sa pondong yon. At doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa liwanag lamang ng kanyang monitor, natagpuan niya ang katotohanan. Isang ahas na nag-aanyong mga numero at dokumento. Natagpuan niya ang mga email mula kay Elena patungo sa mga HR department ng iba't ibang kumpanya, mga friendly advice na huwag tanggapin si Liza Santiago. Natagpuan niya ang mga ulat tungkol sa bawat galaw ni Liza, ang bawat paghihirap na ipinapadala kay Elena. At ang pinakamasakit sa lahat, natagpuan niya ang isang transaksyon na may petsang ilang linggo lamang ang nakalipas. Isang malaking halaga ang inilipat mula sa pondo patungo sa isang bangko. Ang layunin, to intercept and return an anonymous donation intended for Liza Santiago. Ang tulong na ipinadala niya. Ang perang akala niya ay makakatulong para maibsan ang pagkonsensya niya. Hinaharang din pala ito. Hindi lang siya pinigilang magkaroon ng magandang buhay, sinasadya siyang ilubog sa kahirapan. Sinasadya siyang parusahan. Isang primitive na sigaw ang kumawala kay Adrian. Isang sigaw ng isang anak na sinaksak patalikod ng sarili niyang ina. Isa-isa niyang imprint ang mga email. Ang bawat piraso ng papel na lumalabas sa printer ay isang piraso ng katibayan ng isang karumal-dumal na krimen. Isang krimen laban sa pag-ibig, laban sa pagiging ina, laban sa sangkatauhan. Nang makumpleto na niya ang lahat, ang galit niya ay naging isang malamig at nakamamatay na kalma. Kinuha niya ang makapal na pligo ng mga papel. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Ang mga ito'y matatag dahil sa bigat ng kanyang misyon. Lumabas siya ng kanyang opisina. Hindi pinansin ang pagbati ng gwardya. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa madilim na kalsada. Ang kanyang destinasyon, ang mansyon ng mga Reyes, ang palasyo na itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Pagdating niya, marahas niyang ipinarada ang kotse. Pumasok siya sa loob ng bahay. Naabutan niya ang kanyang ina
sa sala. Nagbabasa ng libro, kalmado at elegante gaya ng dati. Adrian, anak, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tanong nito. Ibinaba ang salamin sa mata. Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa mamahaling center table at ibinagsak doon ang mga papel. Ang kalat ng mga ito ay sumira sa perpektong kaayusan ng silid. Mama, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Isang boses na hindi pa kailanman narinig ng kanyang ina mula sa kanya. We need to talk, now. Ang katahimikan sa marangyang sala ay mas matindi pa sa anumang sigaw. Tinignan ni Doña Victoria ang mga nakakalat na papel sa mesa. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Adrian. Sa isang iglap, isang bahagyang kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng dati niyang malamig na postura. Ang reyna ay hindi basta-bastang natitinag sa kanyang trono. Ano ang ibig sabihin nito, Adrian? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkainis na para bang isa lamang siyang batang nagkakalat sa kanyang pamamahay. Kumuha si Adrian ng isang papel, isang email. Sino si Liza Santiago sa'yo, ma? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na hinasa sa galit. Bakit ka nagpapadala ng mga friendly advice sa mga kumpanya para huwag siyang tanggapin sa trabaho? Hindi sumagot si Doña Victoria. Itinuwid lang nito ang kanyang pagkakaupo. Kumuha ulit si Adrian ng isa pang papel, isang bank statement. At itong pera, ma? Ang perang ipinadala ko para sa pagpapagamot ng nanay niya. Bakit mo pinaharang? Sa pagkakataong ito, nakita ni Adrian ang pagbabago, ang pagkunot ng noo ng kanyang ina, ang pag-igting ng kanyang panga. Dinaklot nito ang isang papel at binasa. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Adrian, nakita niya ang kanyang inang walang kontrol. Ang maskara ng isang perpektong matriarch ay nagsimulang magkabitak. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Tanong nito. Hindi makapaniwala. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Adrian. Hindi yan ang tanong, ma. Ang tanong ay, bakit? Bakit mo sinira ang buhay niya? Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Ang galit na kanyang pinipigilan ay nagsimula ng umapaw. 6 na taon. 6 na taon mo siyang pinarusahan. Para saan? Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang katawan ay tuwid at puno ng dignidad, kahit na ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ginawa ko kung anong nararapat. Sagot nito, ang boses ay matigas at walang pagsisisi. Ginawa ko yon para iligtas ka. Iligtas ako? Mula saan? Mula sa pagiging masaya? Mula sa pagkakaroon ng pamilya? Sigaw ni Adrian. Mula sa isang pagkakamali. Ganti ng kanyang ina, ang boses nito'y tumataas na rin. Ang babaeng yon. Isa siyang hamak na manggagamit. Isang mantsa sa pangalan ng pamilyang ito. Pinili mo siya noon kaysa sa iyong kinabukasan, Adrian. Kung hindi ko ginawa ang kailangan kong gawin, sana ay isa ka lang talunan ngayon, nakatali sa isang babaeng walang ambisyon. At doon, lumabas ang lahat. Ang lason na matagal nang nakatago. At yung pag-alis niya, yung sinabi mong pinili niya ang pera kaysa sa akin? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay nagiging isang pakiusap, umaasang mali ang kanyang hinala. Ako ang nagpaalis sa kanya, pag-amin ni Doña Victoria nang walang bahid ng pagsisisi. Binigyan ko siya ng dahilan para umalis. Isang voice recording na pinagmukha kong ayaw mo na sa kanya. At naniwala ang tanga. Kinailangan kong gawin, Adrian, para sa'yo. Para sa kinabukasan ng Race Corporation. Parang isang bomba na sumabog sa harap ni Adrian. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang 6 na taon ng pag-akala na siya ang iniwan. Ang 6 na taon ng galit kay Liza.
Lahat ay gawa-gawa lang pala. Isang masalimuot na plano na isinagawa ng sarili niyang ina. Umiling-iling si Adrian, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tumingin siya sa babaeng nasa harap niya. Hindi na niya ito nakikilala. Hindi ito ang inang nag-aruga sa kanya. Isa itong halimaw na binalutan ng mamahaling damit at alahas. May mga anak ako sa kanya, ma. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. May 2 akong anak, mga apo ninyo, at hinayaan niyong magdusa sila sa kahirapan. Natigilan si Doña Victoria. Ang balita tungkol sa mga bata ay malinaw na hindi niya inaasahan, ngunit mabilis itong nakabawi. Kung ganoon, lalo kong hindi pagsisisihan ang ginawa ko. Malamig nitong sabi. Mas lalong hindi sila nabibilang sa pamilyang ito. Doon na naputol ang huling hibla ng respeto at pagmamahal ni Adrian para sa kanyang ina. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ulit. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Sila ang pamilya ko. Hindi ikaw, dagdag niya. Mula sa araw na ito, wala ka ng anak na nagngangalang Adrian Reyes. Hindi mo na ako makikita. Hindi mo makikita ang mga apo mo. Mabubuhay ka sa palasyo mong ito kasama ng pera mo, mag-isa. Huminga siya ng malalim. Sinira mo ang pamilya ko noon, ma. Pero ako ang mag-aayos nito. Ako ang bubuo ulit. Tumalikod si Adrian. Bawat hakbang palayo sa kanyang ina ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Palayo sa mga kasinungalingan. Adrian, bumalik ka dito. Adrian! Sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng galit at, sa unang pagkakataon, takot. Ngunit hindi lumingon si Adrian. Nagpatuloy siya sa paglakad palabas ng pinto, palabas ng bahay, palabas sa buhay na binuo para sa kanya. Pagkasakay niya sa kotse, doon bumuhos ang kanyang mga luha ng galit, ng sakit, at ng paglaya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Liza. Itinapat niya ito sa kanyang tenga, handa nang sabihin ang lahat. Ngunit bago pa man ito mag-ring, ibinaba niya ang tawag. Tama si Liza, hindi pera ang solusyon, at hindi rin isang simpleng tawag. Ang sugat na nilikha ng kanyang ina ay masyadong malalim. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang paraan na hindi nakabatay sa kapangyarihan o pera. Isang paraan na nakabatay sa pagpapakumbaba at katapatan. Kailangan niyang magsimula sa simula. Ang mga salita ni Doña Victoria ay mas malamig pa kaysa sa buhos ng ulan. Ang dumi ay laging nananatiling dumi. Pagkaalis ng matanda, naiwan si Liza na nanginginig sa gitna ng sala. Ang pagbisita na yon ay hindi lang isang banta, isa iyong deklarasyon ng giyera. Mas lalong tumibay ang kanyang desisyon na ilayo ang mga anak niya sa anino ng mga Reyes. Ngunit paano? Sa bawat sulok na kanyang tinitignan, tila may pader na nakaharang. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal para sa kambal, ang isipan niya ay abala sa pag-iisip kung saan sila lilipat, kung paano sila magsisimula ulit sa wala. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, may kumatok na naman sa pinto. Naghanda siya para sa pinakamasama. Baka ang landlady na yon, handa na silang palayasin. O baka isang tauhan ni Doña Victoria. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang taong hindi niya inaasahan ang tumambad sa kanya. Si Adrian. Nakatayo ito roon, hindi sa labas ng isang mamahaling kotse, kundi sa harap mismo ng kanyang pinto. Ang suot nito ay hindi isang business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang muka ay hindi mayabang, kundi pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na para bang hindi ito natulog ng ilang araw. Liza. Simula nito, ang boses ay mababa at alanganin. Agad na isasara ni Liza ang pinto.
Umalis ka. Sinabi ko na sa'yo. Sandali, pakiusap, sabi ni Adrian. Iniharang ang kanyang kamay, pero hindi sa paraang mapilit, kundi sa paraang nagmamakaawa. Hindi ako naparito para mag-alok ng pera. Naparito ako para humingi ng tawad. Natigilan si Liza. Tawad? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 6 na taon kang huli, Adrian. Alam ko, sabi ni Adrian, at sa boses nito, narinig ni Liza ang isang bagay na bago. Ang bigat ng pagsisisi. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong marami kang pinagdaanan at alam kong ako ang dahilan ng lahat ng iyon. Tumingin si Adrian sa sahig, tila hindi kayang salubungin ang kanyang mga mata. Naging duwag ako, Liza. Naging makasarili. Pinili ko ang sarili ko, ang kumpanya, ang pangalan ko, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Nagulat si Liza sa pag-amin nito. Ito ang mga salitang hinintay niyang marinig sa loob ng 6 na taon. Ngunit ngayong naririnig na niya, hindi nito nabawasan ng sakit. Ngayon mo lang naisip yan. Tanong niya. Ang boses ay puno ng hinanakit. Ngayong nakita mo na ang mga anak mo? Tumango si Adrian, walang pagtanggi. Oo, sila ang gumising sa akin. At habang buhay kong pagsisisihan na wala ako sa tabi niyo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit. Wala akong hinihiling, Liza. Hindi ko ipipilit ang karapatan ko bilang ama. Hindi pa ngayon. Natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang boses ng mga bata mula sa loob na naglalaro. Isa lang sana ang hihilingin ko. Pagpapatuloy ni Adrian. Isang pagkakataon. Hindi bilang ama. Hindi bilang asawa. Bilang isang kaibigan lang. Kaibigan? Hindi makapaniwalang tanong ni Liza. Hayaan mo sana akong makilala sila. Sabi ni Adrian. Bilang si Tito Adrian, isang kaibigan ng pamilya. Hayaan mo akong dalawin sila, makipaglaro sa kanila. Gusto ko lang maranasan, kahit sa malayo, kung paano maging parte ng buhay nila. Walang kapalit, walang kondisyon, pangako. Tinitigan ni Liza si Adrian. Hinanap niya ang dating yabang, ang dating arogansya, pero wala siyang makita. Ang nakikita niya ay isang lalaking basag, isang lalaking nagsusumamo. Naisip niya ang kanyang mga anak. Ang paulit-ulit na tanong ni Leo tungkol sa kanyang ama. Ang mga guhit ni Mia ng isang pamilyang may tatay. Naisip niya ang sarili niya, ang bigat na kanyang dinadala mag-isa. Ang isip niya ay sumisigaw ng, "Huwag!" Ang takot na itinanim ni Doña Victoria ay nagsasabing panganib ito. Ngunit ang puso niya, ang puso ng isang ina na nakikita ang paghahanap sa mga mata ng kanyang mga anak, ay nagsasabi ng iba. Huminga siya ng malalim, isang desisyong nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Sige, sabi niya. Ang salita ay halos isang bulong. Bilang Tito Adrian, pero sa isang kondisyon. Kahit ano, mabilis na sagot ni Adrian. Sa oras na saktan mo sila, sa oras na paiyakin mo ang mga anak ko. Sabi ni Liza, tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Hindi na sila muling makikita kahit kailan. Tumango si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat at determinasyon. Pangako, Liza, hindi ko sila sasaktan. Kinabukasan, sa isang maliit na parke, malapit sa kanilang apartment, tinupad ni Adrian ang kanyang pangako. Dumating siya, hindi sakay ng mamahaling kotse, kundi naglalakad. Walang dalang mga regalo, tanging ang sarili lamang niya. Nakatayo sina Leo at Mia sa likod ni Liza, bahagyang nagtatago. Mga anak, sabi ni Liza. Siya ba si Tito Adrian, kaibigan ni Mama? Lumuhod si Adrian para maging kapantay ng mga bata. Isang kilos na hindi kailanman naisip ni Liza na gagawin niya.
Ngumiti siya. Isang ngiting totoo at medyo kinakabahan. "Hi," sabi niya sa malumanay na boses. "Ako si Tito Adrian. Gusto niyo bang maglaro?" Ang mga sumunod na linggo ay isang paglalakbay sa isang mundong bago para kay Adrian. Isang mundong hindi nasusukat ng pera o kapangyarihan. Isang mundong ang pinakamahalagang yaman ay ang isang halakhak, isang maliit na kamay na humahawak sa'yo at ang salitang tito. 2 beses sa isang linggo, tuwing Miyerkules at Sabado, nagpupunta siya sa parke. Ang CEO ng Reyes Corporation, na dati abala sa mga board meetings at international calls, ay natutong mag-ipon ng oras para sa mas mahahalagang bagay. Natutunan niyang walang deal na mas importante pa kaysa sa isang pangakong makipaglaro ng habulan. Sa una, may pag-aalinlangan pa rin ang mga bata, lalo na si Leo, na laging seryoso at mapagmasid. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng pasensya at tunay na interes, natutunan ni Adrian na pasukin ang kanilang maliit na mundo. "Tito Adrian, hindi po ganyan." Saway sa kanya ni Mia isang hapon habang pilit niyang tinitirintas ang buhok ng manika nito. Ang kanyang malalaking kamay, na sanay pumirma ng mga kontrata, ay tila mga higante sa liit ng laruan. Napakamot siya sa ulo at tumawa. "Pasensya na, boss. Paano ba?" Lumapit si Mia at itinuro sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi siya si Adrian Reyes na kinatatakutan sa business world. Siya ay isang estudyanteng sabik matuto mula sa isang 6 na taong gulang na guro. Natuklasan niya ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Paborito ni Leo ang mga kwento tungkol sa mga bituin at kalawakan. Pangarap ni Mia na maging isang pintor. Natutunan niyang ang paboritong flavor ng ice cream ni Leo ay chocolate at ayaw ni Mia sa anumang may mani. Mga simpleng detalye, ngunit para kay Adrian, ang mga ito ay mga gintong butil na kanyang iniipon at itinatago sa kanyang puso. Minsan, habang naglalaro sila, aksidenteng nadapa si Leo at nagasgasan ng tuhod. Mabilis siyang dinaluhan ni Adrian. "Ayos ka lang, champ?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiiyak si Leo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Dahan-dahang hinipan ni Adrian ang sugat. Sabi ng lolo ko, ang hangin daw ang pinakamagaling na gamot. Tumingin siya kay Leo at kumindat. "Huwag kang mag-alala. Mas matapang ka kaysa sa sugat na yan." Tumahan si Leo at tumango. Mula sa di kalayuan, nakita ni Adrian si Liza na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Nakamasid. May kakaibang emosyon sa mga mata nito. Isang bagay na hindi nagalit. Hindi na pagkamuhi. Isang bagay na malapit sa pagtanggap. Sa bawat pagdalaw, ang pader sa pagitan nila ni Liza ay unti-unting nababawasan. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na tungkol sa nakaraan. Tungkol na ito sa kasalukuyan. "Nag-enjoy na naman sila sa'yo," sabi ni Liza isang hapon, habang sabay nilang pinapanood ang kambal na naglalaro sa swing. "Ako ang mas nag-e-enjoy," sagot ni Adrian, isang tapat na ngiti sa kanyang mga labi. "Salamat, Liza. Salamat sa pagkakataong ito." Tumingin sa kanya si Liza. "Nakikita kong nagbago ka na, Adrian." "Sila ang nagbago sa akin," pag-amin niya. Isang hapon, pagkatapos nilang kumain ng ice cream sa parke, sabay-sabay silang naglakad pa uwi. Si Mia ay hawak ang kamay ni Liza. Si Leo naman, sa unang pagkakataon, ay kinuha ang kamay ni Adrian. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Adrian. Ang liit ng kamay na yon sa doon, sa loob ng kanyang palad. Isang koneksyon, isang sandali ng perpektong kaligayahan. Sa pagkakataong yon, habang ang araw ay papalubog at ang liwanag ay kulay ginto, naramdaman niyang buo siya. Para silang isang tunay na pamilya. Ang pakiramdam na yon, ang pakiramdam na nasa tamang landas na siya,
na may pag-asa pa para sa kanila ay biglang nabasag. Sa gitna ng kanilang tahimik na paglalakad, biglang tumunog ang cellphone ni Liza. Isang malakas at nakakataranta na ring. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at sinagot. Hello? Napanood ni Adrian kung paano nagbago ang mukha ni Liza. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ano? Sa wakas ay nasabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na sigaw, puno ng sindak. Nasa ospital si Mama? Ang apat na salitang yon ay sumabog sa gitna ng kanilang ginintuang sandali. Winasak ito at ginawang abo. Ang kaligayahan ay napalitan ng takot. Ang pag-asa ay napalitan ng isang madilim na pangitain. Ang lahat ay biglang huminto. Ang mga sumunod na araw, pagkatapos ng pagkamatay ng ina ni Liza, ay isang mahabang panaginip ng kalungkutan. Si Adrian ang naging haligi ni Liza. Siya ang umasikaso sa mga papeles sa ospital at punerarya. Siya ang tumayo sa tabi ni Liza sa burol, tahimik na sumusuporta habang isa-isang nakikiramay ang mga kaibigan at kapitbahay. Nakita niya ang tunay na lakas ni Liza. Sa kabila ng sariling pighati, nanatili itong matatag para sa kanyang mga anak. Ipinaliwanag niya sa kambal sa paraang maiintindihan nila na si Lola ay naging isang bituin na sa langit, laging nagbabantay sa kanila. Pagkatapos ng libing, nang ang lahat ay umuwi na at ang natira na lamang ay ang katahimikan, umupo silang dalawa ni Liza sa maliit na sala ng apartment. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi masabi na salita. Salamat, Adrian. Basag ni Liza sa katahimikan. Ang kanyang boses ay pagod. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala iyon, sagot ni Adrian. Nandito lang ako. Tumingin sa kanya si Liza, ang kanyang mga mata, bagamat namamaga, ay malinaw. Mayroon ng pagtitiwala doon, isang bagay na akala ni Adrian ay hinding-hindi na niya muling makikita. Handa na sila, Adrian, sabi ni Liza, na ikinagulat niya. At handa na rin ako. Naintindihan agad ni Adrian ang ibig niyang sabihin. Ang katotohanan. Dumating na ang panahon. Kinabukasan, isinama ni Adrian ang kambal sa parke. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakay nila. Umupo silang tatlo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno, habang si Liza ay nagmamasid mula sa di kalayuan, nagbibigay sa kanila ng espasyo. Hindi alam ni Adrian kung paano magsisimula. Walang business school ang nagturo sa kanya kung paano sabihin sa iyong mga anak ang isang katotohanang 6 na taon mong itinago. Kaya't nagsimula siya sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng isang kwento. Alam niyo ba? Simula niya, minsan, may isang hangal na prinsipe. Tumingin sa kanya ang kambal. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ang prinsipeng ito ay mayroong lahat. Pagpapatuloy niya, mayroon siyang malaking kastilyo at maraming ginto. Pero ang pinakamahalaga niyang yaman ay ang isang magandang prinsesa. Mahal na mahal niya ang prinsesa. Pero ang prinsipe ay naging abala sa kanyang kastilyo. Naging abala siya sa pagbibilang ng kanyang mga ginto. Nakalimutan niya kung ano ang tunay na mahalaga. At isang araw dahil sa kanyang kahangalan, iniwan niya ang prinsesa. Umalis po yung prinsesa? Tanong ni Mia. Tumango si Adrian. Oo, baby, umalis ang prinsesa. At hindi alam ng hangal na prinsipe na noong umalis ang prinsesa, may dala-dala pala itong 2 maliliit na kayamanan sa kanyang sinapupunan. Kami po yon, tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay seryoso. Huminga ng malalim si Adrian. Ito na. Tumingin siya sa kanyang mga anak.
sa mga mukha na refleksyon ng sa kanya at sa babaeng pinakamamahal niya. Oo, champ, kayo yon. Nawala ang prinsipe sa loob ng maraming taon, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Naging malungkot siya sa kanyang malaking kastilyo. Hanggang isang araw, natagpuan niya ulit ang prinsesa at ang dalawang kayamanan. At doon niya nalaman kung gaano siya naging kahangal. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanila. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay. Hindi ako prinsipe, sabi niya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Isa lang akong ordinaryong tao na nagkamali ng malaki at hindi rin ito isang fairy tale. Leo, Mia, ang mga pangalan nila ay tila sagrado sa kanyang mga labi. Ang Tito Adrian ay isang palayaw lang. Ang totoo, ako ang papa ninyo. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tinitigan siya ni Leo. Ang kanyang mga mata ay seryosong sinusuri ang bawat emosyon sa mukha ni Adrian. Si Mia naman ay tumingin kay Liza na ngayon ay dahan-dahang lumalapit. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Adrian. Walang umiyak, walang nagalit. Ang mayroon lang ay isang malalim na pag-unawa na tila lampas sa kanilang edad. Si Mia ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang tanong ay simple, inosente. Ngunit taglay nito ang bigat ng kanilang buong hinaharap. Kung ikaw ang papa namin, tanong niya. Bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Ibig sabihin ba niyan, dito ka natitira sa bahay? 6 na buwan ang lumipas. Walang mga kampanang tumunog. Walang biglaang kasalan o engrandeng pagdiriwang. Ang pagbabago ay hindi isang malakas na lindol, kundi isang dahan-dahang pagsikat ng araw. Ang umaga ng linggo ay nagsimula sa amoy ng nilulutong pancake. Mula sa kanyang kwarto, narinig ni Liza ang mahinang tawanan mula sa kusina. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip. Ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya kailanman inakala na mangyayari 6 na buwan na ang nakalipas. Si Adrian, na nakasuot ng isang simpleng t-shirt at shorts sa halip na business suit, ay abala sa harap ng kalan. Mayroon siyang kaunting harina sa kanyang pisngi. Si Leo ay nakatayo sa isang upuan sa tabi niya, seryosong nagbabantay sa paghalo ng batter. Si Mia naman ay abala sa pagguhit sa kanilang maliit na mesa sa kainan. Ang apartment ay hindi na ang dating masikip na espasyo. Lumipat sila sa isang mas malaki-laking unit sa parehong gusali. Isang desisyon na pinagkasunduan nilang dalawa. Hindi ito isang mansyon, hindi isang penthouse. Isa itong tahanan. Papa, tulong, sabi ni Leo nang halos matapon ang hawak na mangkok. Mabilis na sinalo ni Adrian ang mangkok. Dahan-dahan lang, champ. Ang paggawa ng pancake ay isang sining. Tumawa ito. Ang salitang papa ay lumalabas na ngayon sa bibig ng mga bata, ng natural at walang alinlangan. Sa tuwing naririnig ito ni Liza, isang mainit na damin ang bumabalot sa kanyang puso. Lumabas siya at lumapit sa kanila. Mukhang masarap yan sabi niya. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Mama, look! Sigaw ni Mia. Tumakbo ito palapit sa kanya at ipinakita ang kanyang obra maestra. Ginuhit ko tayo. Kinuha ni Liza ang papel. 4 na stick figures. Isang mataas na lalaki, isang babae, at 2 maliliit na bata. Lahat ay magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking nakangiting araw. Simple, ngunit para kay Liza, ito ang pinakamagandang larawan sa buong mundo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, mga luha ng pasasalamat. Ang ganda anak, sabi niya, niyakap ng mahigpit si Mia. The masterpiece is served, pancakes a la Reyes. Masayang anunsyo ni Adrian,
Inilapag ang isang platong puno ng pancake sa mesa. Umupo silang apat. Ang tawanan at simpleng kwentuhan ay pumuno sa kanilang maliit na tahanan. Walang bakas ng CEO, walang bakas ng isang nagdurusang waitress. Ang mayroon lang ay isang ama, isang ina, at dalawang masasayang anak na kumakain ng almusal sa isang umaga ng linggo. Pagkatapos kumain, nagpaalam ang kambal na maglalaro sa kanilang kwarto. Iniwan sina Liza at Adrian na nagliligpit ng pinagkainan. Sabay silang naghugas ng plato. Si Adrian ang nagbabanlaw, si Liza ang nagpupunas. Isang simpleng gawaing bahay, ngunit para sa kanila, ito ay isang sayaw ng pagkakaisa. Isang bagay na pamilyar at komportable. Sa isang pagkakataon, sabay nilang inabot ang iisang plato. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa balat ni Liza. Pareho silang napahinto. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, may kasamang bahagyang hiya. Sa katahimikan na yon, tinitigan siya ni Adrian. Wala na ang dating sakit, wala na ang dating galit. Ang naroon ay isang malalim na pagtingin, puno ng respeto at isang damdamin na dahan-dahang namumukadkad muli. Liza, sabi nito, ang boses ay seryoso at puno ng katapatan. Tumingin si Liza sa kanya, naghihintay. Umpisahan natin ulit, Liza, sabi ni Adrian, sa tamang paraan ngayon. Hindi ito isang engranding proposal, hindi ito isang pangako ng kastilyo o ginto. Ito ay isang pangako ng isang bagay na mas mahalaga. Isang pangako ng pagsubok, ng pagiging present, ng pagbuo ng isang pamilya sa katotohanan at pagmamahal, hindi sa pera o kapangyarihan. Tumingin si Liza sa kanyang mga kamay na nasa lababo. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Adrian. Nakita niya roon ang lalaking minahal niya noon at ang mas mabuting lalaki na natutunan niyang patawarin at mahalin muli ngayon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, isa itong luha ng kaligayahan. Dahan-dahan siyang tumango. Iyon lang ang sagot na kailangan. Sa unang umagang yun ng kanilang bagong buhay, alam nilang pareho na mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Ngunit sa pagkakataong ito, lalakbayin nila ito ng magkasama. Ang ngiti ni Adrian ay isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Liza. Isang nangiting hindi para sa mga business partners o camera, kundi isang nangiting totoo na nanggagaling sa puso. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang luha sa pisngi ni Liza gamit ang kanyang hinlalaki. Simula nga ngayon, bulong niya. Sa likuran nila, narinig nila ang malakas na halakhak ni Leo at Mia mula sa kwarto. Ang tunog na yon, ang musika ng kanilang mga anak, ang naging saksi sa kanilang tahimik na pangako. Ang kanilang unang umaga ay nagsimula sa mga pancake at nagtapos sa isang pangakong bubuuin nilang muli ang kanilang nasirang mundo, piraso bawat piraso. Makalipas ang isang taon, ang hangin sa tabing dagat ay sariwa at may dalang amoy ng alat. Ang araw ay ginintuan, palubog na sa abot tanaw. Sa ibabaw ng isang simpleng banig na nakalatag sa buhangin, nakaupo sina Adrian at Liza, pinapanood ang kambal na masayang nagtatampisaw sa dulo ng tubig, hinahabol ang mga alon na humahalik sa kanilang mga paa. Isang singsing na ginto ang kumikinang ngayon sa daliri ni Liza katabi ng isa pang mas simple ngunit mas makahulugang singsing sa kamay ni Adrian. Ikinasal silang muli, 3 buwan na ang nakalipas, sa isang seremonyang simple at dinaluhan lamang ng kanilang pinakamalalapit na kaibigan. Ang mga bata, ang kanilang ring bearer at flower girl, si Doña Victoria. Pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap, hindi na ito muling nagpakita. Narinig na lang ni Adrian mula sa mga balita na ito'y nanirahan na
Sa ibang bansa, mag-isa sa kanyang yaman, may bahid ng lungkot, ngunit mas nangingibabaw ang kapayapaan para kay Adrian. Ang pagpapatawad ay isang proseso at nagsisimula na siyang palayain ang kanyang sarili. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Liza. "Masaya ka ba?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pamilyang nasa kanyang harapan. Ngumiti si Liza. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. "Sobra," sagot niya. Tumingin si Adrian sa papalubog na araw pagkatapos sa isa kanyang mag-iina. "Noong araw na inilunsad ko ang Elysian Towers, akala ko iyon na ang tuktok ng mundo." Pag-amin niya, "Akala ko ang pagtayo ng mga gusali ang sukatan ng tagumpay." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Liza. "Pero mali ako. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasaya," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ito pala yon. Ito pala ang Elysian Tower ko." Tinawag nila ang mga bata. "Leo! Mia, halik kayo. Picture tayo." Tumakbo ang kambal papalapit sa kanila, basang-basa at humahalakhak. Niyakap sila ni Adrian at Liza at sa gitna ng buhangin, sa ilalim ng papalubog na araw, ang apat na anino ay naging isa. Ang kwento nila ay hindi perpekto. May mga sugat na nag-iwan ng peklat, ngunit natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagyakap dito at paggamit ng mga aral nito para buuin ang isang mas matatag na bukas. Sama-sama.